Marami pa rin mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy pa rin. 3 linggo na ang nakalipas mula nang ma-detain dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center, pero hindi pa rin tumitigil yung mga supporters na pumupunta dito sa labas ng detention center at umaasang makakakita at makakausap ng mga kaanak ng dating Pangulo. And speaking of mga kaanak, kahapon nga yung nabalita natin sa programa, talagang nakita natin na isa-isang pumapasok yung 3 mga kamag-anak ni dating Pangulong Duterte sa loob nga nitong detention center. At yun pala, talagang nagkataon na nagkasabay-sabay itong 3. Yan sina Vice President Sara, si kapatid niya, half-sister niya si Kitty Duterte, at the same time yung nanay ni Kitty na si Hanilet Avancenia. At ang sinasabi nila, naging masaya naman daw yung usapan, kwentuhan ng magkakapatid at the same time ng kanilang magulang dahil mas nagkaroon sila ng makabahabang oras. Inabot ng 3 oras, halos 3 oras itong pagbisita ng 3 dito kay former PRRD. At nagkaroon kasi ng untoward incident or something do sa loob, no, at hindi naman dahil sa kanila, pero kumbaga dahil nakain yung oras nila para sa pagbisita, kaya humaba kahit paano yung pananatili nila sa loob nitong detention center. Nagpapasalamat pa nga si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nangyaring ito na nakakulong or na-detained rather dito sa ICC ang kanyang ama dahil mas nagkaroon daw sila ng oras or bonding time. Kasi ngayon nagkaroon ng usapan din yung kampo ng mga Duterte na hindi na pwede makipag-usap ng usaping legal ang sino mang kamag-anak nito para kay former PRRD. Tanging mga abogado na lamang ang makikipag-usap kay dating Pangulong Duterte patungkol sa tinatakbo ng kaso nito. Ibig sabihin, the family members are now allowed to at least makipagkwentuhan family matters, mga usaping politika, pero pag tinatakbo na ng kaso, para naging kasunduan yata ito ng kanilang legal team sa pamumuno naman ni Attorney Nicholas Kaufman. At sa ngayon, inamin din ni Vice President Sara na may inatay pa siyang dokumento. Itong dokumentong ito, yung pinaka parang approval ng mga magiging abogado ng kanilang defense legal team. So ibig sabihin, sabi ni VP Sara sa atin kahapon, isa na lang ang hinihintay niya para makabalik na rin siya ng Pilipinas. Isa pa na lawyer na bubuo at kukumpleto sa magiging defense legal team. Natanong natin kung isa ba sa kinoconsider or baka ito ay si Attorney Harry Roque. Hindi pa makumpirma ni VP Sara dahil ang tanging nag-uusap lang daw tungkol dito ay ang kanyang ama at si Attorney Nicholas Kaufman. Ang isa pa sa mga naging punto rito kahapon ng pagbisita ng nina VP Sara at nina Kitty ay yung magkakaroon ng relyebuhan, palitan ng magkakapatid na magbabantay at talaga sasama sa kanilang ama habang nandito pa nga rin sa The Hague. At hindi lang nila kumbaga maobliga sa ngayon yung 2 kuya or 2 lalaking kapatid dahil nga daw busy rin sa pangangampanya. Pero ang sinasabi ni VP Sara, anytime from now kapag lumabas na yung dokumento, posible na rin daw siya bumalik bagamat wala pang confirmation when is the exact time na siya babalik sa Pilipinas. Pero yun na lang daw kasi yung pinaka reason of staying muna niya for now, yung makakonfirm niya, ma-assure niya na kompleto na yung legal defense team ng kanilang kampo. Maricel at Chiki. Mon, si VP Sara hanggang April 30 yung kanyang travel authority, pero may balita ba kung hanggang kailan siya mag-stay dyan? Although nabanggit mo kanina na may isa pa na legal counsel na hinihintay. At saka si Kitty, hanggang kailan daw dyan sa The Hague? Nung tinatanong natin sila kung hanggang kailan sila dito, ayaw nila sabihin nung isa nga, tinanong natin parang hanggang April 5 lang po kayo, VP Sara. The initial information was that. And sabi niya, wala nung sinabing ganun, sabi niya. So ibig sabihin, hindi pa talaga nila kinukumpirma kung hanggang kailan sila mananatili dito sa The Hague. At yung isang reason nga ni VP Sara is dahil doon sa dokumento na para makakumpleto nga daw. Yung manggagaling din sa ICC that will at least accept yung kanilang legal defense team na tututok at hawak at dedepensa nga kay dating Pangulong Duterte.